Itong pagbuo po ng inyong team ng keyboard warriors, kasama na po ang DICT. Chairman, babala na lang para sa ating mga magpapakalat ng fake news. Yes po, Ma'am Ali. Alam niyo po, napakadali po sanang gawa ng paraan at sabihin ng katotohanan kapag po again ay ginawa sa television, radyo at dyaryo. Sapagkat anytime tayo makakalapat at makakalabas, tayo makakapagsalita at mai-interview. Subalit paano kapag ang kasinungalingan, ang misinformation, disinformation, malinformation o yung fake news ay ginawa sa social media. So kinakailangan po mag-set aside kami ng isang grupo ng mga tauhan po namin. Bagamat hindi ganun kasanay, maaari sa ganyang klaseng undertaking dahil hindi naman po kami sanay sa mga misinformation, disinformation na ganyan, na meron man lang sasagot doon sa mga kasinungalingan, magpapaliwanag kung ano talaga ang totoo. Again, hindi para mag-engage din kami sa misinformation or disinformation, kung hindi lang at least sabihin po kung ano yung mali doon sa nailabas. Para po kahit paano, meron naman pong nababalanse na impormasyon na ang kababayan natin ay hindi po mamimislead, lalo na patungo sa darating na halala na ilang araw na lang po, Ma'am Pat, Ma'am Ali. Okay. So, Chair, 4 na araw na lang po, no? Talaga, halala na sa Lunes. Ito po, ang gusto kong malaman po, clarification po, yung mga pinahayag mo na sabi mo, yung mga may mga disqualification cases ay hindi sila pwedeng maproklema. Paano po yun? Kung sakali, kunyari, ako, Pat Pidasa, tumatakbo bilang kongresista at meron akong may show cause order ako, may disqualification case laban sa akin at ako'y nanalo sa Mayo 12. Paano po yun? Hindi ako matataas yung kamay ko? Kailan po ako madideklara kung ako po ay nanalo? Ma'am Pat, Ma'am Ali, gusto ko lang po liwanagin. Baka po kasi ma-misquote tayo o mali ang makarating sa mga kababayan natin o mga kandidato o sila ay ma-disappoint. Una po, hindi naman lahat na may disqualification cases kaagad kung manalo ay isususpend namin ang proclamation. Maliwanag po yan. Okay. Ang dapat muna, alamin nung division o ng NBank na kung saan naandyan yung kaso, mabigat ba yung mga ebidensyang naiparatang sa kanya at naiproduce para po doon sa kanyang disqualification. Kasi po kung yan naman ay mga chismis lang pala o kaya naman wala ng pong basihan o walang kwenta. Bakit naman po kami magse-set aside o magsususpend ng proclamation? Mandato po yun ng sambayanan. The sovereignty of the people is of utmost importance sa isang halalan. So ang sinasabi po natin, kapag ka mabigat, halimbawa po, Ma'am Ali, Ma'am Pat, nagkaroon na ng decision ng division patungkol sa disqualification, disqualify ng division, naka-motion for reconsideration. Siyempre po, pag ganun, mabigat na po yung ebidensya laban sa kanya. Okay. Dahil meron na pong initial na decision. So we can suspend the proclamation, yung mismong NBank, para po hindi ma-proclaim yung kandidato. Number 2 po, kahit naman po hindi sila iproklama, o kahit po sila ay naproklama na, hindi naman po nawawala kagad ang jurisdiction ng COMELEC. Take note, kahit pagka po yan ay local position at naproklama sila, kahit naka-assume, nakapanungkulan na, sila po ay pwede pa rin tanggalin ng COMELEC pag local position. Pag national position naman po, Ma'am Ali, Ma'am Pat, kakailanganing magproklama, kakailanganing mag-oath kahit sa notaryo publiko o sa isang barangay chairman, o kaya at the same time, dapat may assumption to office na magsisimula ng June 30 noon, 12:01, sa saligang batas po natin yan. Ibig sabihin, hanggang June 30, bago mag 12:01, may jurisdiction ng COMELEC sa kanilang mga kaso kahit pa nga ito ay national position. So particular naman dito sa kaso po ni Cebu Governor Gwen Garcia na inisyuhan po ng 6-month preventive suspension ng Ombudsman noong April 23 and her decision to stay in office. No, sabi niya, no, so apparently in defiance of the Ombudsman's order. Pero sabi niya, pinayuhan daw siya ng kanyang mga abogado to remain in office since the order was issued during the election period that banned any suspension of officials without the approval from the COMELEC. Kayo po, ano po ang status na po nito? Ano po ang desisyon kung meron man ng COMELEC? Ano po ang mangyayari kung siya po ay mananalo at merong pending na preventive suspension nga sa kanya? COMELEC, Chairman, can you enlighten us po? Yes po, Ma'am Ali, Ma'am Pat. Ganito po ang general rule. Walang suspension na mangyayari mula po March 28 hanggang sa araw ng eleksyon sa kahit na anong ahensya ng pamahalaan nang wala pong karampatang permiso ang Commission na Elections. Yan po ay general rule. Subalit, kapag po ang suspension ay ginawad ng opisina ng Ombudsman at ang nature ng kaso
ng mismong suspension na pinanggalingan nito ay anti-graft and corrupt practices o yung violation ng Republic Act 3019. Yan po ay automatically exempted, hindi kinakailangan ihingi ng exemption sa inyong Commission on Elections. Subalit, kung ito pong pinanggalingan ng preventive suspension ay administrative in nature o kahit yung violation ng Republic Act 6713, yung tinatawag na ethical standard for government officials and employees, yan po ay kinakailangan ihingi ng Office of the Ombudsman ng exemption sa Commission on Elections. So in this particular case, hindi po kailangan kasi it's the issuance of a permit to a construction company that did not have an ECC. Yun po ang aming sinasabi sa ating pong DILG. Sa bandang huli, ang magiging katanungan, sino bang nagde-determine kung ano ang nature ng kaso? Yan ba ay ang COMELEC o yung mismong DILG or ang Office of the Ombudsman? So yan lang po ang contentious na issue sa kasalukuyan. Mukha po kasi na hindi COMELEC ang magsasabi kung ano ba ang pinaka-nature ng kaso. Sapagkat pagka po nagkaganon, parang ni-usurp namin ang kapangyarihan ng ibang ahensya ng pamahalaan. So parang it's up in the air, no? So parang very contentious nga yung issue. Parang kung sakaling manalo. Ano na, eleksyon na po sa Lunes. Alam naman natin, Cebu has like 4.7 million voters, ang laki, no? ng kanilang voting population. Okay, so Chair, ito nga, medyo umiinit na po talaga yung labanan and very, very popular personalities po ang naglalaban-laban. Diyan po sa Marikina, yung mga Chodoro, laban sa mga Kimbo. Dito, pati si Lucy Torres, nakakalaban niya si Kerwin Espinosa sa Maynila. Ano pa ang magiging dito po sa mga yung sila mismo, nag-aanuhan sila, nagsasampahan sila ng mga kaso laban sa isa't isa. Paano mariresolve po yung mga ganito po? Sa bandang huli po, maaaring hindi kagad umabot yung mga kaso disqualification nila sapagkat mag-i-issue pa lamang kami ng mga summons doon sa mga kaso na na-file nila sa bawat isa. Ang importante, at least magkaroon muna ng election sa Monday at pagkatapos we will proceed from there. Ang importante, maglaban-laban na lang muna siguro sila hanggang Monday sapagkat siyempre sa 2 araw na natitira, titingnan namin kung ano pa yung mariresolve namin at maihahabol. Ayaw kasi nating masabi rin, Ma'am Ali at Ma'am Pat, na parang yung kahit na anong desisyon na ilalabas ng COMELEC ay politicized o magagamit ang COMELEC para lang mapolitika o mapolitika o magamit dyan sa pamumulitika nila. Dahil siyempre, ano man ang ilalabas ng COMELEC ngayon can be used by one party as against the other. Sasabihin, ayan na, paano niyo iboboto yung ganito samantalang may ganyan na nilabas ang Commission on Election. Aware po kami sa mga ganyang klaseng posibilidad. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.